Ayan ba ang sigaw ng payaman? Ayon sa pangangailangan, sigaw! Ayan, good morning everyone. Parang hindi good naman yung morning nyo. Pakisabi nasa kanan nyo, good morning. Iba lang yun, morning. Kaliwa, good morning. Ayan, good morning everyone. Sino po yung mga bago lang? Yung mga kaka-join lang? Parang wala akong kausap. Sino po yung mga bago lang? Yung mga kaka-join lang, yan. Taas kamay. Alam niyo dito, mas sa gantong negosyo, pag may konting tanong, dapat may konting sagot. Naalala ko nag-start pa lang ako sa gantong industriya. Okay, nag-start ako sa gantong industriya 1996. Naalala ko nung mga kapanahunan namin, pag may tinatanong ang speaker, lahat kaming mga sumasagot, kada tanong, yumaman. Yung mga hindi sumasagot, naglaho na sila. Totoo yun, totoo. Kasi di ba, yayaman ka, pero isipin mo yun ha, kung yung pagsagot hirap ka, paano kaya pagyaman? Sasagot ka na nga lang, hirap ka pa. Di ba? Siyempre, baka maipost yan, nakanganga eh. Okay. Anyways, kaya ako tinatanong yan kasi alam ko para malaman ko kung paano kayo matulungan sa journey nyo sa network marketing. Okay ba tayo? Yes. Okay ba? Yes. Okay, so ganito yan ha. Magbibigay muna ako ng background when I started network marketing para may idea kayo. Baka mamaya gano'n tapos po-post, di ba? Ang pangit. Bakit ba ang daming pera dito? Ito lang. Kakabili ko lang ng napkin ko kanina. Okay. Yan. I started network marketing 1996. Yan. So I've been doing the business for ilang years na? 1996, 29 years now. Yan. So most probably, anong kaguluhan yan? Ito yung mga payaman. Kasi nag-start ako sa business, isipin mo ang speaker, milyonaryo. Tama? Nag-uunahan kami talaga sa harap. Eto, nag-uunahan sa likod eh. Alam bakit? Para madaling makaalis. Gusto mong yumaman, sa likod ka. Di ba? Pag artista, nasa harap ka, hindi ka naman payayamanin. Yan. Sige lang, habang hindi pa tayo masyadong nakakaano. Kanina pa sana ginawa yan eh. Ang sama ng bata, uy. Yan, kasi nakikita ko, balanse tayo eh. Tingnan nyo dito. Ito mga Gen Z na. Gen Z, dito mga millennia. Millennia, may mga millennia na yan, di ba? Ang pangit naman pag matanda ang di ba? Millennia, para katunog ng millennials. Yan. So, I started network marketing way back 1996. I was invited, katulad nyo, naimbitahan ako ng isang kaibigan. Dati po akong janitor sa Nestle Philippines. So, those who doesn't know me yet, kasi nakikita ko ang daming mga bagong muka eh. Ayan, parang mga F4 to, mga naka-Amerikana yata. Kulang na lang. Ganun ko. Ayan. Pormahan talaga, F4. Kahit mainit, sige lang. Tiis ganda. Okay, so I was invited way back 1996. Normal, may duda. Kahit sino naman nagdududa. Kaya lang saan ka dadalhin ng duda mo. Ayan. So, lahat ng bagay, kailangan nating subukan. Amen? So, nung na-invite ako, actually, nagduda ako kasi sabi nung nag-imbita sa akin, Bong, gusto mo bang yumaman? Mukha siyang patay gutom, maniniwala ka ba? Natural, pagdududahan mo, di ba? Pero nung sinabi niyang pakakainin niya ako, syempre, hindi siya nagdalawang salita kasi patay gutom ako. Ganyan na ganyan itsura ko. Ganyan na ganyan. Parang alam niyo yung kulang sa tulog talaga, Nasa training ka, pero itsura mo. Parang bangag. Dapat pag-training, dapat kayo, yung bubuhayin nyo yung dugo nyo. Kasi wala kayong ma-absorb pag ganyan.
Walang kabuhay-buhay. Yung gusto yumaman. Dapat excited. Alam mo bakit? Kasi pag nasa training ka, marami kang matututunan. Pag marami kang matututunan, gagamitin mo yun sa business, mas mabilis yumaman. Alam nyo, maraming sumasali sa gantong industriya. The reason why maraming hindi yumayaman, hindi actually dahil mahirap. Sa totoo lang, oo, mahirap kasi hindi mo alam gagawin mo. Tama? Pero kung alam mo yung gagawin mo, ang isang bagay, madaling gawin. O ngayon, bakit hindi mo nalalaman gagawin mo? Kasi ayaw matuto. Di ba? Nasa training ka, pero yung focus mo iba. Physically present, but mentally absent. Ano kaya yung pagkain na tinago ko sa hub? Sana walang makagalaw. Oo, nilagay ko sa kahon ng sapatos. Sana hindi makuha. Alam niyo yun, basang-basa ko kayo eh. Alam niyo yun, yung physically, alam niyo yung dahil sinabi lang ni upline umaten ka, pero yung puso mo wala rito. Ako na magsasabi, wala kang matututunan. Kasi lumilipad yung utak mo. Gets niya? For how many years ko nang ginagawa to? Lagi ko nang tinuturo sa inyo yan eh. Hindi naman ako galit. Yung mga itsura. Anyways, yan. So I started the business way back 1996. Hindi naman agad ganun kadali. It took me 8 years. From 1996, kumita ako 2004 na. Pero hindi ibig sabihin kayo yung journey nyo. Magkakaiba tayo ng journey. May mabilis, may mabagal. Yan. Kuminsan, kaya mabagal kasi walang natututunan, tsaka katangahan na rin. Totoo, masakit ako magsalita, diretsahan tayo. Kasi kung hindi kayo masasaktan, hindi kayo matututo. Tandaan nyo, ang gamot mapait. Ngayon, kung takot ka sa gamot, hindi ka gagaling. Gets nyo? Kaya nga, training is very, very important to us. Lalo sa mga bago sa industriya. Yan. So, dapat yung malaman, ang topic natin, lalo na yung mga, sino yung mga bago? Can I see hands? O, sipin nyo, daming bago rito. Yung mga luma, ang mga, may lupa, yung mga gano'n, dito sa network marketing. Yan. Gaya ng sabi ko sa inyo, may mabilis, may mabagal. Pero that doesn't mean mabagal ka, hindi ka yayaman. Parang marathon, di ba? Halos lahat naman yan makakatapos. May nauna lang, may nahuli. Pero para sa akin, di baling mahuli ka for as long as makarating ka sa finish line. Di ba? Di baling mabagal ka, okay lang yan. Basta tutuloy ka, yayaman at yayaman ka. Yan. Ang iwasan nyo lang, i-compare mo ang sarili mo sa iba. Minsan, ang batayan mo kasi ibang tao eh. Mabilis kasi, magaling kasi siya. Ako naniniwala lahat kayo magaling. Yun nga lang, wala kang tiwala sa sarili mo. Nasaan yung clicker ko dito? Ito. Tingnan niya. Ay, mabilis lang to. Siguro 30 minutes tapos na tayo. And 5 days siguro. Okay? So, ano ba yung pag-uusapan natin? Most of us, hirap na hirap maging successful simply because mali ang formula na ginagawa natin. Huy. Yeah. Sir, ano ba yung mga kailangan kong formula? So ito yung journey ko ha. From 1996 to 2004, ang pinakamalaki kong income is 3,000 isang buwan doing network marketing. Mas malaki di hamak ang sweldo ng kasambahay ng kapitbahay namin. Totoo yun. Kaya lang may nakita kasi ako eh. That doesn't mean mabagal ka, walang mangyayari. Antayin mo lang yung tamang panahon para sa'yo. Parang ano yan eh, parang mangga. May right season. Bubunga at bubunga yan. Pero may tamang season. Nasa Bible nga yan eh. There is always time and season for everything. A time to cry and a time to laugh. Nakapromise yan. Ibig sabihin, tingnan mo how great God is. Kinreate niya ang mundo, gabi at araw. Ibig sabihin, hindi habang buhay, gabi, madilim. Liliwanag din ang buhay mo. Yun nga lang, antayin mo. Gets nyo? Darating at darating yan, sisikat ang araw. Sa ayaw at gusto mo, sisikat yan. Masyado ka lang nagmamadali. Gets nyo? Huwag kang magmadali. Darating at darating yan. Okay, so ano ba yung mga tamang formula, Sir Bong, for me to become successful? Number one of those is believe. Tiwala. Number one na pagkakatiwalaan mo sarili mo.
Yun yung mahirap kasi sa atin eh. Wala kang tiwala na kaya mo. Believe na believe ka sa iba, pero sa sarili mo, wala kang belief. Doon pa lang, huwag ka lang mangarap. Alam bakit? Sarili mo nga lang, hindi mo pinagkakatiwalaan, sino pang maniniwala sa'yo? Number one na pagkakatiwalaan mo, ikaw. Don't you know that you were born as a champion? Nung nandun ka sa matres ng nanay mo, hundreds of millions na cells, isa ka doon. Sa hundreds of millions na yan, ikaw yung ipinanganak. Ibig sabihin, you were born as a champion. Baka nung nandun ka sa matres ng nanay mo, ang dami mo ng battle. Ang dami mong pakikibaka. Tinalo mo sila, sinisipa mo, ako yung dapat isilang ilabas doon sa ari ng nanay. Ako dapat. Ang daming kalaban. And that's scientific. Kahit i-research nyo yan, ikaw yung isinilang. Doon pa lang champion ka. Tapos ngayon ipapamuhay mo, talunan ka. Wala ka lang tiwala sa sarili mo. Antayin mo lang kasi yung pagsibol mo. You just have to believe. May kwento ako sa inyo, okay lang? Yes. Kahit i-research nyo to, there was this name, Steven, mahirap kasi bigkasin yung apelyido niya. He's a French. Itong guy na to, hindi ko na babanggitin na baka mabulol pa ako. Basta Steven, yung pangalan niya, nakalimutan ko na apelyido niya. Tightrope walker siya. Alam mo tightrope? Mahirap yumaman talaga. Tightrope lang, di nyo alam. Yung naglalakad sa lubid. Eto kaya to. Itong taong to, ginagawa niya to almost every day. Yung rope na yon from one building to another building, tumatawid siya. Not even once, nahulog siya. He is very, very good. Almost every day, ginagawa niya to. Tanong, kung yung taong yon magaling, may believe ka ba sa kanya? Champion siya eh. May believe kayo sa kanya? Isipin mo, pag naglakad yon sa tightrope, ang galing. Oh. Parang yung katabi mo lang, di ba? Maglakad. Kala mo sexy, mukhang butiki. Ganyan lang yan. Tightrope. At na-perfect niya yun. Everyday ginagawa niya yan. Yung mga tao, believe na believe sa kanya. Ang tanong, pag itong kwento kong to, na-research nyo, maniniwala ba kayo sa taong to? Ito pang malupit. Nagbabike siya doon sa rope na yun. At minsan, hindi siya nag-fail at hindi nahulog. Napakagaling. Maniniwala ba kayo? Maniniwala ba kayo? Ngayon, eto. Nung diner siya, kung gaano siya kagaling, ang ginawa ng mga tao, sabi nila, sige nga, kung talagang magaling ka. Sabi niya, o sinong maniniwala sa inyo sa akin? Tatawid ako dyan. Ang sino man sasabay sa akin, sasakay sa likod ko. Tatawirin ko yan. Pag natawid natin yan, meron kang $1 million. Eh magaling, di ba? Magaling. Tanong, sasama ka ba sa kanya? 1 million. He never fails. Hindi siya nag-fail. Siguradong pag tumawid kayo, walang mangyayari. May $1 million. Sama hindi? Eto ngayon. Sunod, may sumama. Actually, may nag-dare. Yung sumunod, nakabike. Sabi niya, ang maniniwala sa akin, bibigyan ko 10 milyon, tatawirin ko yan. Siguradong hindi tayo mahulog. Kasama hindi? Aangkas ka sa bike. Tatawid doon. Maniniwala hindi mahuhulog, sigurado yan. Sasama hindi. Ambot sa imong labot. Bungol. Ayaw sumagot eh. Sasama hindi. Sigurado, walang failure.
May 10 million ka sa dulo. Sasama hindi? Natetest na kayo ngayon, di ba? Sigurado nga eh. Assured na hindi mahuhulog, bibigyan ka pa ng pera. Ngayon, sasama hindi? Father? Sama. Sama hindi? Ito ngayon, sasabihin niya, since may believe ka sa akin, bibigyan kita ng $50 million. Tatawid ka mag-isa. Gagawin hindi? Nakikita niyo yung belief system niyo sa sarili niyo? Sa ibang tao naniniwala kayo. Sa sarili niyo wala kayong katiwa-tiwala. Nagigets niyo? Ang daming ganyan eh. Ang daming nahuhulog dito eh. Alam niyo bakit nagpe-fail kayo? Walang tiwala sa sarili. Alam mo ba yung kaya ng iba, kaya nyo rin? Kung kaya nila yun, kaya ko. Kung kaya ko, kaya nyo. At kung kaya nyo, kaya nating lahat. Mga kababayan ko. Believe ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino. Doon pa lang maraming nagpe-fail kasi nga wala kang tiwala sa sarili mo. Napakaliit ng tingin mo sa sarili mo. That's the first test. Kaya tignan mo yung sarili mo, bakit hindi ako nagsasucceed? Wala kang tiwala. Pag pinagtawanan ka ng prospect mo, nangliliit ka. Huy, hindi ako galit. Pag na-reject ka, nawawalan ka ng gana. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, iilan pa lang nag-reject sa'yo, umaayaw ka na. Parang yung pangarap mo nakasalalay sa ibang tao. Ang pangarap mo yan. Iilan pa lang nag-reject sa'yo, bumibitaw ka. Hapline, gusto ko nang bumitaw. Parang di ko yata kaya. So nagpaalam na aking upline. Walang magagawa si upline. Ano sasabihin niya? At ang hirap. Magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas, pagmulat ng aking mata, may upline ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Ito pa, mas malupit, na panghihinaan ka na ng loob, ang kakausapin mo, yung kasama mo sa habka, grupo mo, na napanghihinaan na rin ng loob, tanga! Walang pagkakaiba yan, nagcha-charge ka ng low-bat na cellphone sa low-bat na power bank. Mali! Kung napanghihinaan ka ng loob, humanap ka someone who is stronger para ma-recharge ka. Tao rin ako. Hindi ibig sabihin trainer ako, lagi akong malakas. Napanghihinaan din ako ng loob. Ang pagkakaiba lang natin, I know how to charge myself. Iba kasi, kausapin yung kagrupo. Alam mo ba, napanghinaan akong loob eh. Parang gusto ko na mag-quit eh. Ano sasabihin niya? Ako rin eh. Wala na. After 1 week, pareho na kayong wala sa hub. Mali eh. Hanapin mo yung upline. Pag napanghinaan ka ng loob, pumunta ka sa palengke, bumili ka ng saging na lakatan, lakatan mo lang yung loob mo. Samahan mo ng langka. Lang karapatang mag-quit.
Dahil pangarap mo ito sa buong pamilya mo. Dagdagan mo pa ng papaya. Papayag ka ba na hindi mo makuha yung pangarap mo? Ha? Tiwala lang, kapatid. Tiwala lang sa sarili. Isang taon na ako eh. Give yourself another year. Malay mo, kulang pa. Baka marami ka pang kulang, marami ka pang kailangan mag-gain na knowledge. After 1 year, 2 years ka na. Tumuloy ka pa. Mangga nga, kailangan 5 years. For a full mango tree to become matured. Wala ka pang ang 2 taon eh. After 1 year, 3 taon ka. Tuloy lang. 3 taon ka, another year. Tuloy lang. Pag 4 na taon, 5 taon ka na, lalo mong ituloy. Alam mo kung bakit? Nakakahiya ka na. Diba mas nakakahiya? 5 taon ka na walang nangyayari sa'yo? Tapos sasabihin mo, yayaman ako rito. Ako naniniwala naman. Yun nga lang, ikaw yung nauunang nagquiquit. Alam nyo, ang pinakamabigat dito, bakit hindi ka nagiging successful? Ugali mo. Minsan masyado na hahanap tayo ng sisisihin, si upline kasi. Hindi man lang nag-spill over, tusukin ko kaya mata mo. Spill over ka dyan. Ibig sabihin wala kang tiwala sa sarili mo na kaya mo makakuha, may marirecruit ka, bubulol tuloy ako. Kung kaya nila, kaya mo rin. Nawawala kasi yung tiwala mo sa sarili mo eh. High blood ako sa inyo eh. Ito lang pag-uusapan natin, it will take us 5 hours. Dudurugin ko kayo dyan. Ang dami yung sinisisi. Ikaw, tingnan mo yung sarili mo. Siyempre kasi. Siyempre kasi. Laging ganyan, siyempre kasi. Sa kakaganyan mo, pag nagkaroon ka ng grupo, yung downline mo, ganun din sasabihin. Siyempre kasi. Kapangit mo na nga, tapos, pangit pa ugali mo. Tapos pag nasa training, hindi, natutulog. Ako, honestly speaking, nung nag-umpisa ako, I was trained ng mga upline, mga mentors, and educated. Pag may training, drop everything. Kaso ngayon, tingnan nyo, daming bakanting upuan, no? Tingnan nyo lang yung katabi nyo, ha? Bakante, baka may demonyo dyan mamaya. Oh. Alam bakit? Kasi nagre-rely sa online. Oh, hindi naman ako against online. Iba pa rin pag nandito ka. Diba? Pareho naman yan eh. Online, offline. Gawin mo pareho. Tingnan mo si SM. Diba? May online din shopping siya. Eh kung doon malakas, pwede niya isara lahat ng SM eh. Hindi, nagpapatayo pa nga eh. Eh kaso yung iba, mga nanonood. Dito na lang tayo kasi walang gastos. Dito na lang tayo. Yan, nakataas ang mga paa yan, kumakain yan. Totoo. Yung mga naiwan nyo sa hub, maniwala kayo. Halongkatin lahat yan sa hub. Yan, yung mga natago nyong ulam. Sus naman. Yung kalahating galunggong na itinago mo sa sapato. Kuha yan. Wala yan. Tapos, iba, magko-complain. Sir, alam mo bakit hindi ako makahataw? Walang kape sa hub eh. Kasi puyatan yan, di ba? Puyatan. Walang kape. May nakausap akong ganyan eh, reklamo eh.
Alam mo siya, ang hirap umataw, nakakaantok sa gabi, walang pakape si upline. Buti nga, may hub kayo eh. Nung panahon namin, walang hub eh, hatawan talaga eh. Araw-araw, uwi kami. Tumalupit, bumabiyahe kami, Tugigaraw, Pangasinan, Lawag. Kayo nasa hub lang, tamad pa kayo. Bubuksan mo lang Facebook mo, hahataw ka na lang. Tamad ka pa. Mas marami kang oras mag-TikTok. Hala, sayaw ng sayaw, sayaw ng sayaw. Dami kong nakikitang ganyan, kaka-TikTok, mukhang butiki. Sige, oh, bilad ng katawan. Hindi ko naman sinabing wag, hindi bawal. Kaso, saan mo dinedicate yung karamihan ng oras mo? That's why no wonder, ang tagal mo maging successful. Saan mo ini-spend ang oras mo? Sa mga bagay na walang kwenta. Hindi ako galit. Galit na galit. Alam mo bakit? Sayang yung panahon. Ang kalaban mo rito, panahon. Lumilipas ang panahon, walang nangyayari sa iyo. Tumatanda ka na. Meron pa, minsan nagpaalam eh, haber. Hindi ko nasasabihin anong grupo. Basta dyan, sa Antipolo ang hub nila. Bahala kayo kung mag-isip kaninong hub yan. Minimentoran ko rito, boardroom. Last day niya, nagpaalam. Sir, uwi na po ako sa Bacolod. Sabi ko, walang problema. Desisyon mo yan. Hindi kita pipigilan. Kaya lang ang tanong, pag uwi mo doon, anong buhay meron ka? Mas mahiya ka, bakit? Palamunin ka na naman ng magulang mo. Na nung pumunta ka rito, sabi mo, iaahon ko kayo sa hirap. Pag uwi mo, di ba? Mukha pa rin patay, gutom. Kaya, hindi nakakapagtaka. Kahit anong bagyo dumaan sa bahay nyo, hindi lumilipad ang bubong, pabigat ka. Iba pa rin yung umuwi ka na maiaahon mo ang pamilya mo sa hirap. Mapapakain mo sila ng masasarap na pagkain. Kaso hindi, nakapokus ka sa hub sa kakakain. Doon sa hub nyo, ikaw yung matinding humataw pagkainan. Kain na, ataw yan, ataw. Kaya minsan ang issue dyan sa hub, nagkakawala ng kutsara, tinidor. Pag himasin mo yung tiyan, andyan na nakabukol. Kutsara, tinidor, kaldero, kawali, nandyan. Patay gutom. Tawa lang kayo. Sige, mamaya, tirahin ko talaga kayo. Walang mangyari talaga. Pag uwi nyo doon sa inyo, Nay, may bago tayong kaldero. Kutsara. Ay, doon ka umantang, wala kang believe. You just have to believe. Kami nga ay nagsasabi, we've been there. Nare-reject ka ngayon, normal yan. Gwapo na nga to. Gwapo, nare-reject pa. Paano pa kaya yung pangit? Hindi ko sinabi ikaw. Diba? Normal ma-reject. Kahit sino. Ako nga, ang tagal ko na sa industriya, naging successful, yumaman. Kahit sinong kausapin ko, meron at merong magre-reject. Wala akong pakialam doon. Sino dito may tindahan? Wala. Mga palamunin din kayo. Tindahan, di ba? Kahit anong benta mo, merong dadaanan ka lang. Sa mall, pumapasok kayo, hindi naman kayo bumibili. Tapos iihian nyo at tataian nyo lang. Pwede namang gawing batas, di ba, sa mall?
Bibili ka ba o hindi? Hindi, huwag kang papasok. Pero anong ginagawa ng mga malls? They will just open their doors. Meron at merong bibili. Hindi ka man bibili ngayon, pag may nakita ka, pag-iipunan mo yan. Nasa business tayo eh. Humingi ka ng pera sa magulang mo, hindi ka binigyan. Di ba na-reject ka? Sumakay ka ng taxi sa Manila. Alam niyo naman dito sa Manila. Choosy. Manong hatin mo ako sa Cubao, hindi ko rota yan. Choosy, ang pangit na nga. Choosy pa. Nakasakay na kayo sa mga ganong taxi? Eh, ang rota niyan, all over NCR. Sasabihin, hindi nila rota. Pastilan. Init. I'm sorry ha, sa mga first time ako marinig. This is the way I train people. Kung ayaw niyong makinig, feel free to go out. Kung lahat kayo ayaw makinig, I'll just go out. Gusto niyo? Madali akong kausap eh. Hindi ko naman pagpipilitan yung sarili ko sa inyo eh. Hindi ko ipagsiksikan sarili ko sa inyo. Kung ayaw nyo makinig, walang problema, sabihin nyo lang. Hindi naman ako sardinas na isisiksik ko pa dyan. You cannot please everyone. Minsan kasi pag may nasasaktan sa sinasabi ng speaker, naku naman, backfighter. Alam niyo backfighter? Bumubulong ka dyan. Itong speaker na ito, kung magsalita eh. Sana mahulog sa stage yan, po speaker na yan. Alam nyo bakit ko alam yan? Gawain ko yan noon. Kaya lang, kinokontra mo kasi. Sa kakakontra mo, wala kang natututunan. Minsan, para tayo matuto, masasaktan tayo. Di ba? Brad, di ba? Ang sama ng tingin mo sa akin eh. Sabi niya, kanina ka pa. Binakunahan ka, injection, di ba? Hindi pa nga tumutusok, umaaray ka na. Tama? Pero hindi mo ba alam yung bakunang yon kailangan mo? Pero masakit. Ang init. Am I right? So mamaya, pupuruhan ko pa yan, mamaya. Pinapatawa ko lang kayo ngayon. Mamaya, magkaiyakan tayo dito, maniwala kayo. Overcome. Oh, kailangan nyo maging overcomer. Ang dami nyo kailangan i-overcome dito. Discouragement. Marami na ba sa inyo na-discourage? Ang dami ko nang nakausap yan eh. Sir, ano ba nangyayari sa M Global? Dami nagtatanong sa akin yan eh. Sir, ano ba nangyayari sa M Global? Ang tanong ko, sa'yo, ano ba nangyayari? Kasi minsan, hindi mo ginagawa yung part mo. Marami kang tinitignan, pero yung sarili mo, ang dami mong mga kailangang gawin, hindi mo naman ginagawa. Make sense? That's why it will be really hard for you. Ang dami nating complain. Yung mga complaints na yan, i-overcome nyo yan. Panay negative kasi. Panay reklamo. Yan na naman, sumini-apply, natin daw tayo NDO. Ilang buwan na ako di, NDO ng NDO. Eh kahit na may 1 taon ka umaten eh, kung hindi naman bukal sa puso mo yung pag-attend mo, walang mangyayari sa'yo. Dapat bukal. Hindi yung pinilit ka lang, pinush ka lang. Ikaw naman, di remote control. Kahit anong sabihin, sige. You have to overcome those. Rejection? Alam niyo yung feeling na pag nare-reject ka, lalo na ng kamag-anak mo, sabihin ko sa inyo totoo, number 1 na magre-reject at magda-down sa'yo kung sino pa yung kasama mo sa bahay. Nanay mo, tatay mo. Yan na. Hugot-hugot na kayo, ha? Tama eh.
kaibigan mo, kaklase mo. Totoo yan. Ako, number 1, na nag-down sa akin, nanay ko. Nanay ko. Isipin mo kung gaano kasakit. Sakit yon, di ba? Yung inaasahan mo na mag-aangat sa'yo at ipupush ka para maging successful, number 1 pa na, nagda-down sa'yo kung gaano kasakit yun. Kaklase mo, isipin mo, sabi nila, Frederick kasi pangalan ko sa school. Tinatawanan nyo, mabaho? Mabaho nga pangalan mo eh. Frederick, wala ka na bang alam gawin, isipin gawin, magbenta ng supplement? May tsura ka pa man din? Isipin mo kung gaano kasakit yun, sabihin kang may itsura kahit wala. Di ba masakit yun? Di ba? Masakit yun. Yun yung mga kailangan mong i-overcome. Yung tina-turn down ka. Yung mga inaasahan mo, mga kaibigan mo, kaklase mo, best friend mo, tina-turn down ka. Kasi pag mahina loob mo, gusto mo negosyo, ayaw mo? Ikaw, ayaw mo rin. 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 Ikaw, ayaw ko na yan. Guys, in a deck of cards, do you play cards? Braha, in a deck of cards, ilang piraso? Oh, alam mo tayo sugarol, alam na alam, di ba? Proud na pa, dito. Ilan ang alas? 4. Pag binalasa mo, nakataob yan, bumunod ka, how sure are you? Alas agad yan. Minsan ang alas na sa dulo, pero siguradong may 4 na alas. Ibig sabihin, siguradong may alas ka. Pero, hindi mo alam kung kailan, saan, sino yung alas mo. Kung hihinto kang bubunot, kung hihinto kang mag-imbita, hindi lalabas yun. Bumunot ka lang, sigurado yan meron. Halimbawa, gusto mo negosyo, ayaw mo, 2 ka lang. Ikaw ayaw mo rin, 3 ka lang. Ikaw ayaw mo rin, 4 ka lang. Ikaw 5, ikaw 6, ikaw 7 ka. Hindi ka na minumura, tumiming sa'yo, di ba 7? Di ba mas lalo ka dapat matuwa? Alam mo kung bakit? Nababawasan yung mga hindi mo kailangang tao. Habang nababawasan, palapit ka ng palapit sa alas mo. May joker pa nga yan eh. Oh, yung kinausap mo, uy, ang ganda ng negosyo nyo, sasali ako dito, i-follow up mo ako bukas ha. Kinabukasan, pinalo up mo, kumusta na? Jojoin ka, ang sagot, who you? Joker yon. Dami yun na bang nakausap na joker? Yung pinakain mo pa? O, di ba? Naka-10 exercise, pag-present mo negative, kung pwede lang, isuka mo lahat yan. But it's normal. You just have to overcome those. At tandaan nyo, malalagasan at malalagasan kayo. Hindi lahat ng sasali sa inyo, tatagal. Jowa mo nga, hindi tumagal, di ba? Hugutan na to. Guwapo na to eh. Pangit pa kaya? Tawa ng tawa. Ang dami yung kailangang i-overcome. Ay, gusto niyo pa ba? Yes! Yung iba nakikita ko, may ilag na eh. Sir, masakit na. Oh, nurture. Lapit na ako matapos. Pag sinabing nurture, nakakita na ba kayo nag-aalaga ng halaman? Yes. Pag inaalaga yung halaman, nino-nurture, di ba?
Yan. So what you do when you nurture your plants? Di ba? Nag-ano ka pa dyan eh. Nagtitrim ka. Di ba? Oh. Sa grupo nyo, may mga ganun din. Yung mga pasaway, trim mo na. Huwag mo pag-aksaya ng oras. Totoo. Lanta na nga na down yan. Mga downline yung pasaway, i-trim nyo na. Sa kakatrim nyo, di ba, mga puno, pag tinitrim yan, habang tinitrim mo, mas lalong gumaganda yung tubo. Kaso ayaw mo i-trim, bulok na, nahawa yung iba. Kasi inaalagaan yung mga downline yung pasaway. Sige na. Ang mikrobyo, hindi inaalagaan, pinapatay. Masyado kasi kayo nangihinayang sa downline nyo pag mawawala eh. Ano yung sa puno, di ba? When you plant trees, hindi lahat ng mga unang dahon habang buhay kasama ng puno eh. Lalagas yan eh. Lalagas, di ba? Hanggang pag lumaki yan, there are times magpupurun ka. Yun yung ikakat down mo yung mga branches. Na dati, itong branch na to, ang gandang bumunga. Pero darating yung time, hindi na yung magbubunga. Putulin mo na. Para yung ibang nutrients, pupunta doon sa ibang sanga. Di ba pag tutubo halaman nyo, unang leaves. Yan. Right sales group. Left sales group. Yan, pa isa-isa yan, di ba? Hanggang mamaya, dadami na yan. Di ba? Parang may tsura nyo. Sabi, napunta tayo sa halaman. Ang buhay natin, pag titignan nyo, makikita nyo sa halaman at sa hayop. Hindi nyo ba alam, hayop din kayo? Hindi mo ba alam, hayop ka rin? Hindi kita minumura, pero hayop ka rin. Naniniwala ka? Lahat tayo rito hayop, including me. Human being is the highest form of animals. Hayop tayo. Hayop ka rin. Tingnan nyo ha, pag kayo nakapag-build ng group, minsan, bakit ang hirap mag-handle ng downlines? Anya pa ba kayo? Yes. Imagine nyo na lang ganito, nasa farm ka. Yan. Pag nasa farm ka, iba-ibang hayop yung alaga mo. Tama? Anong alaga mo sa farm mo? Kalapati. Ayan, di ba? Capture! Ano pa? Aso. Ano pa? Ayan daw, oh. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Wala kang ganon? Ano ba? Pambira naman farm mo, kalapati, aso lang. O dito, ano ang alaga mo sa farm? Kambing. Ano pa? Kabayo. Tuko. Ano ba naman itong mga to? Klaseng farm. Tuko! Tuko! Father. Farm, anong alaga mo? Pusa, yun na. Ano pa? Yun na nga sinabi niya, gaya, copy-paste, ganon. Yun na rin yung sinabi niya eh. Iba talaga onliner, copy-paste. O, dagdagan na lang natin, tulungan ko kayo. Ha? Elepante, lion, dinosaur, dagdagan na natin ha. Bawat hayop, magkakaiba ugali. Tama? Ang baboy, kahit anong paligo mo, linis mo, bihisan mo, babalik sa putikan. Ugali niya yon, karakter niya yon. Gets nyo? Pag manok, alaga ka manok o kalapati lang? May manok ka rin, di ba? Himasi-masin yan, himasi-masin, di ba? Kaya nga marami nag-away mag-asawa eh. Pag gising, himas agad manok.
Nauna pa yung manok sa kakaimas mo, ako hindi mo pa hinihimas. Painumin ng vitamins, di ba? Buti pa yung manok mo, may vitamins, ako wala. Di ba? Himas-himas na ganyan, himas-himas. Tama? Oh. Alas 4 yan, ano yan, nag-iingay na yan. Natural alarm clock. Oh, pag nangitlog yung kasama, tok 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 tok. Ayan, di ba? Himas-himas. Oh, ngayon, yung paghimas mo sa manok mo, subukan mo yan sa baboy. Subukan mo sa kambing. Kambing nga, konting galaw, mek, mek, mek. Tama? Nagigets yung character? Ganyan na ganyan ang mga downlines mo. Oh, pag pinagsabihan mo minsan, para sa kanila naman, apling ko, patayin ko to eh. Tawa kayo kasi gawa nyo, di ba? Kung ito apply ko, mahigpit eh. Tanda ya, mag-ingat kayo sa ilalagay nyo sa utak nyo. You have to carefully nurture your mind. Alam nyo kung bakit? Lahat ng ilalagay mo dyan, yan ang mangyayari. Parang hindi nyo naintindihan. Pumunta na lang tayo sa computer. Computer composes of monitor. And then, CPU. Walang ilalabas sa monitor na hindi nakaprogram sa CPU. Tama? Yung utak natin, CPU, nandito lahat ng program. Yung buhay natin, monitor. Wala kang ipapamuhay na hindi nakaprogram dito. Kaya ka nahihirapan kasi lagi mong iniisip mahirap. Kaya hindi kayo mayaman kasi nakaprogram dito, mahirap ka talaga, mahirap lang talaga kami. Mahirap yung lolo at lola ko. Pinamanan sa nanay at tatay ko. Kaya ganun lang talaga kami. Mahirap lang kami. Nakaprogram na eh. So kahit anong gawin mong hataw, kung dito nakaprogram, mahirap ka, hindi ka yayaman. Kahit anong gawin mong hataw, kung iisipin mo mahirap, mahirapan ka talaga. Dalawa lang naman ang choices natin lagi sa buhay. Mahirap, madali. Kaya, hindi kaya. Yes, no. Positive, negative. Dalawa lang, good, evil. Saan ka pumapanig? Laging negative. Pangit ka na nga, negative pa utak mo. Unsa man na, dong, oy! Do I make sense right now? Yes. Kaya mag-ingat kayo, tawa-tawa kayo, pero totoo. You have to nurture your mind. Dapat laging positibo. The moment you wake up, the moment na dumilat na yung mga mata mo, dapat laging positive. Karamihan sa inyo, hindi. Pagdilat, tuyo na naman ng ulam. Anong klaseng hab to? Mahataw ka, tuyo ulam. Hati pa kami, isang tuyo. May nagsabi sa akin yan. Kaya ako alam eh. Sure, alam mo ba isang tuyo? Hati kami lang. Ano sabi ko? Para mabago yung sirkulasyon ng buhay mo, ikaw naman magbabago niyan eh. Di ba? Humataw ka, pagyaman mo, lumabas ka sa hub. Ang tingin nyo kasi sa hub, bahay ampunan. Yung iba sa inyo, mahigit 1 taon na sa hub. Pumasok, payat. Ngayon, ang taba-taba na. Pero maliit pa yung grupo. Unang lumaki katawan kaysa sa grupo. Sorry ha. Masaktan ng masaktan. Totoo hindi? Ay, Lord. Ganyong dumating. Okay, next. Hay, mahaba pa to.
Goal. Marami sa atin walang goal, honestly. Karamihan sa atin, you just know how to dream, pero wala talaga kayong goal. Magkaiba po ang dream sa goal. Bakit? Dahil ang goal may timeline. Ang dream, wala. It's generic. Lahat tayo nangangarap ng sasakyan. Tama? Anong pangarap mong sasakyan, Brad? Sports car. Anong brand? Mustang. Yung sabi niya ang alam ko Mustang, Mustang daw. So may bagong brand, di ba? Anong kulay? Pink. Ano? Black and white, ganon. Yan, yung sinasabi ko. Pag nangangarap kayo, be specific. Di ba sinabi nga, be specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Minsan pag tinanong ka, hindi mo alam sasagot mo, that means hindi ka pa nangangarap. Kaya no wonder, wala kang nakukuha. Kasi, yung iba sa atin, takot mangarap. Kasi walang tiwala. Na akala nila hindi mangyayari. Paano mangyayari? Kasi inisip mo, hindi mo makukuha. Kasi nalalakihan ka. Libre na nga, kuripot ka pa. Walang bayad mangarap. Lakihan mo ang lakihan mo. Diba? Masyado tayong tingin natin, ay hindi ko kaya yan. Kaya yung action mo, nag-aano doon sa pangarap mo. Kasi ito lang yung kaya ko eh. Hanggang doon ka lang, pwede namang lakihan. Tama? Oh. Pangarap na sasakyan. Sabi ko, pangarap na sasakyan. Opo. Alam ko, cellphone yun, di ba? Tutulungan na lang kita, ha? Habaan mo. Kulay itim. May kurtina. Nakahiga ka sa likod para relax. Para habang umaandar, may tugtog na rin, di ba? Hindi kita. Guys, libre mangarap. Ngayon pa lang nakikita eh. Kuha ko na eh. That's why no wonder, wala kayong nakukuha talaga. Kasi ngayon pa lang, wala kang goal. Pag sinabing goal, lagyan mo ng timeline. Halimbawa, ang goal mo, hindi matatapos ang taon na to, na hindi mo may lalabas first car mo. Possible ba? Yes! Nagiging imposible lang yon dahil wala kang tiwala sa sarili mo. Gaya ng sabi ko sa inyo, laging dalawa. Posible at imposible. Nandun ka na naman sa negative. Imposible. Kaya anong nangyari sa'yo? Wala. Wala. Tinanong ko sa bukid nun yan, anong pangarap mo? Sir, tama raw FX. Oh, ibig sabihin hindi nangangarap. Wala nang tama raw FX ngayon. Ibig sabihin hindi ka talaga nangangarap kasi hindi mo alam. Tingnan nyo ha, cellphone mo nga specific ka eh. Alam mo kung anong description, anong specs. Dapat ganun ka. Dapat aalamin mo ano ba yung gusto mo talaga sa buhay. You should know your purpose. Tahimik kasi tinatamaan, di ba? Kasi panay pera lang ang laman ng utak mo. Diba? Yung iba dito, kamukha nyo si Ninoy. Yan. Pero guys, tandaan nyo to ha. Marami sa atin masyadong nakafocus materially. Alam nyo ang number one failure nyo? Your attitude. Minsan, mas magaling ka pa sa upline mo. Oh, you pretend to be, alam nyo, mas magaling sa upline? Kaya talagang babagsak kayo. Puruhan ko na nga kayo. Bihira kayo. Pupuruhan ko talaga kayo.
Yan, puro. Tama ba spelling ko? Tama ba? Dito, maraming babagsak sa inyo. Gusto niyo isa-isahin ko? Tamad. Ang dami sa inyong tamad. Sumisipag ka lang sa kainan. Pag titingnan ko kayo mata sa mata, guilty ka. Tingin mo, iba nga, tingin nila sa akin, no? Fried chicken na eh. Ang dami sa inyo babagsak, tamad. Honestly, ano pa? Reklamador. Tahimik kayo ngayon, di ba? Sabi ko tawa-tawa kayo. Ngayon, paiiyakin ko kayo. Sige. Meow, 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 meow. Magkaiyakan at magkaiyakan. Alam ko yung marami yung sitwasyon nyo rito. Alam ko nandun na kayo alam nyo yung sobrang hirap na ng buhay. Huwag nyo mang sabihin sa akin yan, marami sa inyo, nandun na kayo sa sitwasyon na hirap na kayo. Tama? Minsan okay kang tignan kasi okay yung suot mo, but deep inside you, hindi ka okay. You just wear coats, you just wear nice clothes, but deep inside you, warak na. Minsan ang inaayos natin panglabas, pero yung pangloob mo hindi mo maayos. Bulok! I'm sorry ha, hindi ako galit na galit. Ayusin natin buhay natin. Mga lifestyle natin. Masyado tayong mapagpanggap. Minsan nga dyan, nagpagupit ako, basement, barbershop. Gulat ako, katabi ko. 3 ang nag-aasikaso sa akin, isa, pangit pa. Kinakabahan ako Baka magkapalit kami ng muka. Kaya lang napansin ko dito, 3 nag-aasikaso. Tinanong ko, sabi ko, sino yung nandito sa tabi ko? Bakit? 3 nag-aasikaso. Sir, hindi mo kilala? May-ari ng mall? Diyan go kong way. Simple. Nakasandals lang, patay pa yung kuko. Alam niyo yung typical na suot ng matanda, yung checkered? Yung mga pang matatanda, ganun lang. Pero hindi mo pwedeng tawanan Ganon yung itsura. Ang ganda ng buhay. Marami sa atin mapagpanggap. Sorry ha, I just want to tell us kasi hindi na bumabalanse buhay natin Minsan, panay pera ka na lang, wala na si Lord. Nung nag-uumpisa ka, Lord, sana ganito. Nung binigyan ka, nakalimutan mo siya. Panay ka pera, panay ang post mo, pera. Values, bagsak. That's why hindi kayo bless. Madali ka lang na ma-bless ni Lord Kaya lang pag ang puso mo taliwas, hindi kayo bless. Amen? Dapat ang sentro ng buhay natin si Lord. Wala na Tumataliwas na tayo panay material, panay pera, panay sasakyan. Hindi ko sinabing bawal, pero nakafocus ka doon. Ibibigay naman yan kung tama ang direksyon ng puso mo Kaya ka nahirapan kasi ayaw niyang ibigay. Kasi baka mapariwara ang buhay mo. Kaya mag-isip kang maigi. Hindi ako magalit. Pero sabihin niyo sa akin, tama o mali? Tama. Yun yung nakikita ko bumabagsak tayo sa values natin. Ang dami, kung pag-uusapan natin yan, I've been in this business for how many years now? Yan ang na-observe ko. Pag kumita, naka-sports car, pero pamilya gutom.
Oh. Ano bang mga kinagol nyo sa buhay? Dapat maayos eh. Ang goal ko, pag ako kumita rito, iaahon ko ang pamilya ko sa hirap. Yung iba sa inyo, hindi eh. Nakikita ko, iba direksyon ang goal eh. Pag kumita ako dito, lalabas ako ng sports car. Wala pang ang bahay, may sports car na. Tama, mali. Mali-mali na direksyon ng ano natin. May sports ka, wala kang panggasolina. Akala nyo kasi madali lang magkaroon ng sasakyan eh. Sasakyan, pag nandyan, okay, that's good. Tanong nyo yan si Sir Ariel. Yan, yung nag-selfie. Ano man yung sasakyan mo si Ariel? Oh, Chrysler, 300. Oh, 300 na piraso? Ay, model. Yung model. Ito. Pero alam nyo susunod na ano? Isipin nyo? Yung maintenance na lang yan. Baka hindi mo makayanan. Yung iba, naalala ko so, Sir Ariel, nagpaalam sa akin, yung minimentoran ko, Sir, maglalabas na akong sasakyan. Oh, good. Hindi kita pipigilan. Sabi ko, magkano monthly? 20. Ay, hindi, 19. 19 yung ano niya. Magkano monthly income mo? 20. Ano mo sabi ko, para kang kumuha ng bato pinukpok mo sa ulo mo. Ano yung sasakyan mo? Solar? Hindi kailangan gasolinahan? Na paggabi hindi andar? Totoo. Hindi, maintenance na lang ng sasakyan, mabigat. Sasakyan ko na lang eh. American car, ang bigat eh. Maintenance? Pag ako'y nagpa-change oil, mababa 10,000. Paano pag wala kang ganun? Gasolina. Halimbawa, per liter niyan, tatakbuhin 10 kilometers. Diba? O magkano gasolina? Sabi mo ng 70. Pera mo 100. Magpalagay ka ng gasolina. O, karga nun, ilang litro? Ha? O, 1.5 liter. O, sa 1.5 liter, ilang tatakbuhin? O, 15 kilometers. Yung bahay mo, 20 kilometers. Pagdating ng 15 kilometers, wala yan. Tulak ka na, tulak, ganon. Hindi nga, nagigets nyo? Ang dami niyan, baterya. Baterya na lang ng sasakyan. Yung baterya ng sasakyan ko, kakapalit lang, magkano? 13,000. Anong gagawin mo? Ever ready? Ganun kaliit? Isipin nyo yun, yung mga maintenance. Kayong mga kababaihan nga eh, katawan nyo pa lang may maintenance na monthly napkin. Ano, dyaryo, napkin. Hindi, nung panahon daw, ewan ko sa mga ano dito. Kasi tinanong ko yan dati, wala namang napkin nung araw, anong gagamit? Dyaryo daw. Ha? Ano ba yung pasador? Ba malay ko, hindi ako gumagamit nun. Ano tingin nyo sa akin? Yung nadatnan ko, whisper na lang, hindi ko alam yung pasador. Ano ba yung pasador? Tela. Tapos ano pa, yung tela, maong, di ba? Gas. Hindi, nung unang panahon, naalala ko sa lola ko, dyaryo daw, nung mga unang panahon. Yung mga, matanda na, siyempre, lola ko patay na. Lola ko nasa mag-100 na nga yata, kung buhay pa ngayon eh. Nung mga unang panahon ng mga 1800s, mga ganun. Kayo kasi yung masasabi nyo, panahon nyo, ito namang mga ito. Pero unang panahon, dyaryo daw. Sabi, ha? Dyaryo. Ayan, pasador sila. O, ngayon, napkin na, di ba? O, may pakpak pa, isipin mo yon. Oh, yan pa lang, maintenance. Buwan-buwan yan. Buwan-buwan yan. O ano pa? Hindi makalabas ng bahay na walang make-up. Ayan na. Nakayuko na yung mga hindi guilty. Nakayuko, ayaw tumingin sa akin. Di ba? Mamamalengke lang. Grabing make-up po. Mamamalengke lang. Boys and Dutch boy. Alapit. Makuha pang kilay, aahitin. Pagkatapos ahit, guguhitan.
Nakita nyo na ba kaming kalalakihan? Nag-ahit ng bigote, guhitan ulit? Walang ganun, besh! Pati pag-ihi, kayong mga kababaihan nandadamay. Mare, besh, ihi tayo. Dadamay, akay-akay yan. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Hindi mo ba kayang mag-isa? Kailangan ka pang akayin? Nakita nyo na kaming kalalakihan magkayayaan mag-umihi? Si Ariel, ihi tayo. Walang ganon. Pag may ganon, bayot yun. Tatawa-tawa kayo ngayon. Ay. Are you learning? Yes. Alam mo yung mga tinatamaan. Sa tagal-tagal ko I've been a trainer for almost 23 years now. Kaya kitang basahin eh. Without even you telling me, yung body language mo, eye movement mo, alam ko sinasabi mo dyan eh. Hindi ko na lang ituturo. May yung baka kumukontra eh. Grabe naman magsalita itong speaker na itong, ganun yan. Yung iba, maririnig ko na lang dyan, no, feedback. Bakit ko papakinggan yung speaker na yun? Hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. I'm just a high school graduate, pero hindi ko kinakahiya. Yan ang gagawin ko kung hindi kayang paaralin. Ikaw nga pinag-aral, bagsak ka naman. Hindi basihan niyang grade. Sa kakabago ng buhay, tandaan nyo yan. Sa batch namin, isipin nyo ha, yung tawag dito, yung circle of friends, di ba, hindi naman lahat ng kaklase mo, kaibigan mo. May circle, yung may kung sino lang yung kaklose mo. Sa amin, yung circle of friends ko, ako ang pinakamababa grade. Proud ako doon. 76 grade, average grade ko na graduate ng high school. Half day lang yan. Paano pag nag-whole day yung klase namin? May gitsang daan grade ko, di ba? Valedictorian namin, 94. Salutatorian namin, 92. Parehong walang sasakyan. Yung 76 ang grade. Sa totoo lang, nag-aaral ako. Sir Ariel, bagsak ako sa math. Algebra. Bagsak ako sa algebra. Pag algebra subject, 1 linggo ko lang yata pinasukan yan. Mga sumunod na hirap ako sa mga, kung X, Y. Pag algebra subject, nandun ako sa kantin. Kakain na lang ako, pahirapan ko pa sarili ko dyan. Minsan nakita ko ng principal, Mr. Aspirin, why are you staying in the canteen? Why don't you attend your class? Sabi ko, pinahirapan ako ng instructor, si Sir. Bakit? Pinapahanap yung value ng X. X na yan, wala nang value yan. Ang mahalaga ngayon, why? Your purpose sa buhay. Alam niyo ba sa klase namin, pag may oral recitation, ako ang paboritong tawagin ng teacher. Hindi dahil ako yung pinakamagaling. Ako kasi yung pinakagwapo. Yung teacher ko, bayot. Alams na. Mr. Aspirin, go to the blackboard and solve this problem. Doon pa lang, mali na turo. Kulay green, blackboard tawag. Solve this problem. X squared minus y squared over 10 to the 10th power. Itong power na to, dito ko lang naintindihan. Power! Grabe!
Oh, alam nyo na rin. Nung nag-aaral ako, hirap ako yan. Hindi ko ma-solve. Ito yung solusyon ko, 2 X, 2 Y. Sabi ko, hindi nilagyan ng letra. Nag-invento ako ZWRT 10. Yan na yan, hindi ko makakalimutan. Hanggang sabihin ng instructor, Mr. Aspen, what's taking you so long to solve that problem? Sabi ko, sir, hindi ko talaga alam sagot yan. Hirap ako. Aminin ko, diretsahan na. Ikaw, alam mo ba sagot yan? Sabi niya, natural, ako teacher mo. Sabi ko, alam mo pala, pinahirapan mo pa ako. Dapat ituro nyo to sa mga nangangailangan lang, like engineers and architects. Tapos may K-12 pa. Ano yan? Para kang aso? Mandami na ang hirap magpaaral ng mga anak. Dadagdagan mo pa. Dapat ang babaguhin natin, standard. Ano yung tinuturo? Hindi ko nga kailangan yan eh. Guys, nag-graduate ako ng high school 1991. Dapat 1990. So alam nyo na. 5 taon ako sa high school. Oh, kung ikaw 4, ako 5, mas magaling ako sa'yo. Naka-4 ka lang, naka-5 ako. Graduate ako 1991. Lahat ng malls, department store, butika, hardware, palengke. Tingnan ko resibo, walang ganto. Anong ibig sabihin nun? Teaching you things that you will never ever need. Waste of time and waste of money. Dapat ang ituro, ano? Values. Dito maraming bumabagsak. EDSA na lang, Sir Ariel. EDSA. Nananahimik ako sa linya ko. Hala, itong mga motorsiklo, gas-gas kaliwat kanan. Walang disiplina. May linya na nga ayaw sundin. Ano ibig sabihin nun? Values. Walang disiplina tao. Pag nasa Singapore ka, kung ano yung lane mo, yun ka. Kaya ang ganda ng buhay sa ibang, I'm sorry ha, kaya dito tingnan nyo. May linya sa gitna, gigitna ka pa doon. Ano yung patintero? May sinusundan kang linya? Napansin ko pa, sa ibang bansa, pag stop, kahit walang sasakyan dyan, stop ka. Dito, pag stop, walang sasakyan, abante yan! Walang disiplina. Bakit ko sinasabi to? Kasi doon tayo bumabagsak, walang disiplina. Kaya kahit sa negosyo, nadadala mo yung ganong ugali mo. Walang disiplina. Sa Singapore, bawal ang bubble gum. Dito, kumapaka sa ilalim ng upuan mo, meron yan. Sa Singapore, may designated place ng paninigarilyo. Kung saan mo yung sinabi nila, doon lang. Dito, kahit saan. Mag-abang ka ng sasakyan mo dyan, bubugahan ka talaga eh. Marami sa atin walang disiplina. Na, alam nyo yon, all throughout your life, dala-dala mo. Wherever you go, whatever aspect, nasa business ka, nasa trabaho ka, dala-dala mo yung ugaling yun. Are you with me? Yes. Ay. Pero sa Inglesan, oh come on. Don't me. Wag ako. Others me. Ibahin mo ako. Iba, others, di ba? Inglesan lang. Minsan nandyan ako sa between Emerald Avenue, Garnet Street. One time, between 5 to 6 p.m., inabangan ko yung prospect ko. Biglang may narinig ako, English ng English. English ng English. Sabi ko, English kailangan sa trabaho lang. Nakalabas na ng trabaho. English.
English pa rin ang English. Kung maka-English pa, akala mo mga Amerikano, well. Atabay. Well, atabay. Ay, kaya... Well, atabay. Oh, well, atabay. Sabi ko, hey guys, be careful in crossing the street. Biglang umulan. Sabi nila, it's raining, aren't they? Kala nila, hindi ako marunong mag-English. Sinagot ko naman yes, they are. Ayabang nila kung makaka-English Sabi ko, I told you not to did, you did. Sabi ko, baka mabangga kayo ng dump truck. Sabi, anong dump truck? Anong tawag mo dyan? Sabi ko, it's 10-mealer. Sabi sa akin, ano bang pinagkakain mo, sir? Ba't ganyan ka mag-i-English? You don't know? For you, sis. Ano for you, sis? Sayote, tanga. Sayote, for you, sis. Alam niya na English, di ba? Kaya pagpunta niya ng do you have for you, sis? Tawa-tawa ka. Pinapatawa ko lang kayo. Alam niyo ba, marami sa atin, pag hindi ganun kagaling mag-English, anong nangyayari? Nahihiya kayong kumausap ng foreigner. Kasi, ang liit ng tingin nyo sa sarili nyo. Don't you know that we are the 4th largest English-speaking nation in the world? Yes. Huy. Yes. Ang totoong mga Inglesero, UK. Sila ang totoong English. Ang US, mga wrong grammarian. Tapos kayo nahihiya kasi na-colonize tayo. We've been colonized by the Spaniards for how many years? 300 years. And then mga Americans, and then the Spanish, and then the Japanese. Tama? Kaya tayo, pag may kausap tayong foreigner, ang lit ng tingin nyo sa sarili nyo. Huwag ganun. Pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, masyadong malit ang tingin mo sa sarili mo. Huwag ganun. Lagi kong sinasabi sa mga kaklase ko ngayon, don't small me. Huwag mo akong maliitin. Maliit, small, di ba? Kaya pag kayo minamaliit ng mga kaibigan nyo, mga kapitbahay nyo, kaklase nyo, sabihin nyo lang sa akin, I will giant you. Ipaghihiganti ko kayo. Higante, di ba giant? Dito na. Malapit na tayo matapos, ha? Pinapatawa ko lang kayo. Kasi medyo natira ko kayo kanina, di ba? Pinapagaan ko naman yung, kasi yung iba, sama na ng tingin sa akin, Kitang-kita ko yung tingin nyo, grabe magsalita talaga. Bukas magkikwit na ako. Next. Aspire. Do you aspire to become a top earner? Yes. Dapat nag-a-aspire ka. Nag-a-aspire ka ng mataas. Di ba? Kaya minsan hindi ka makaangat-angat kasi hanggang dyan lang tingin mo sa sarili mo. Na hindi mo alam, yung mga ina-idolize mo minsan, kaya mo rin yun. Pero hindi mo ina-aspire. Masyado mo silang ina-idolize na ang baba na ng tingin mo sa sarili mo. Tahimik kayo. Akala nyo kasi, porket Joseph Lim lang yan. Hindi! Kaya mo rin yan! Maliit lang tingin mo sa sarili mo. Ayaw mo kasing i-unleash yung nandyan sa loob. Na hindi mo alam yung kaya ng iba. Kaya mo rin if you will just unleash the power within. Meron ka dyan. Ayaw mo lang ilabas kasi ang liit, ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Kaya may nakakausap ako, ang yayabang.
Taas ng tingin sa sarili. 4'11 lang naman ang height. Aspire to be great. Aspire to be top one. Dapat ganun tayo. Kasi minsan, parang ang baba masyado ng tingin mo sa sarili mo, na ang tingin mo, hanggang dito ka lang nila. Na hindi ko kayang abutin yung inabot ni Sir Ariel. Kaya mo rin yan if you will aspire. Hinaharangan mo eh. Between your dreams and you, ano yung reason bakit hindi mo maabot ang pangarap mo? Huy! Ha? Anong reason? Ikaw! Ang balakid sa pangarap mo at ikaw din. Ang tawag ko dyan, self-imposed limitation. Ikaw ang naglalagay ng limitasyon sa sarili mo. Hanggang dito lang ang kaya ko na hindi mo alam, pag inilabas mo yan, higit pa dyan ang kakayanan mo. Ang dami mong excuses sa buhay. Walang pamasahe. Walang kape. Ang daming excuses. Masyado tayong nakarely sa upline, nakarely sa iba. Pag magpapakain si upline, present. Doon tayo sa Vikings, present yan, present. Paghatawan, absent, hindi mo makita. Totoo. Pangalanan ko? Oh, pag Vikings, grabe kung makakain mo. Oh, sky is the limit, oh. Gabundok yung plato, oh. Kapain mo yung bulsa, may plastic, oh. Balutin mo ako. Pero hatawan, hindi mo makita eh. Totoo. They were nowhere to be found. English yun, ha? 10 taon ko pinractice yun, huwag mo tawanan. Aspire to be great. Gusto niyo pa ba? Yes. Para yung iba, Sir, tama na. Purong-puro na ako. Yun nga ang gusto ko eh. I'm just igniting you. Sinisilaban lang kita. Kasi wala kang tiwala sa sarili mo eh. Kawawa na ang apply mo sa kakaalaga sa'yo sa hub. Kahit anong push ng apply mo, wala pa rin nangyayari sa'yo. Kawawa naman yung mga sponsor nyo, mga OFW. Mahiya kayo sa balat nyo. Nagpapakahirap ang mga sponsor nyo, samantalang kayo hindi umahataw. Hataw lang sa pagkain. Mahiya kayo, isipin mo may pamilya yung sponsor mo. Yung papadala sana sa pamilya niya, nasa'yo. Tapos walang balik sa kanya. 3 buwan na, wala ka pang direct. Tapos naghahangad ka spillover. Ang kapal mo, uy. I'm sorry ha, tirahan na to. Kasi kung ako apply nyo, hindi kita alagaan. Iibig kita. Bakit? Ibibigay ko yung slot doon sa mga naghahangad sana na nandun sila. Na lumalaban. Perspire. What do I mean by this? Paghihirapan mo, hindi madali ito. Akala nyo yung Ariel Garces na yan, madali lang ginawa? Paano niya nakuha yung sasakyan niya? Yung kinita niya? Hindi, mahirap. Marireject ka, pagtatawanan ka, lalaitin ka. Pag hindi mo nararanasan yon, hindi ka tao. Totoo. Tanungin niyo, Sir Ariel, kung hindi nare-reject hanggang ngayon. Hanggang ngayon nare-reject yan.
Ikaw nga, wala pang resulta, tapos nagtataka ka, ba't nare-reject ka? May resulta nga, nare-reject, ikaw pa. Lahat tayo. Kaya pag sinabi kong, pag nararamdaman mo ngayon, nadi-discourage ka, nare-reject ka, you're on the right track. Kasi nararanasan mo na yung nararanasan namin. So, tuloy mo lang. Antayin mo na lang. Sisikat din ang araw. Oh. Gusto mo antayin, bumangon si Fernando po Jr.? Hindi ka nasisikatan ng araw. Ha? Ay, malapit na ako. Huwag kayong mag-alala. Yung iba, hindi na may pin, ay maano yung puwet nila sa upuan eh. Ganun-ganun na, oh. Tapos kumukuha na ng buwelo yan. Dandahan yan, dandahan yan. Yan. Pag nakatalikod speaker, ganun na yan. Oh. Sus na. Praktisado ko yan noon. Don't me. Alam ko yung mga ganyang gawain. 29 years na ako sa gantong industriya. Yung mga nararanasan nyo, naranasan ko na yan. Kayong kinalalagyan ko, ibig sabihin, ito destinasyon mo. Oh. Inspire people. How could you inspire people? Kung expired. Tama yun. Nakaka-demotivate ka. Hindi ka nakaka-inspire. Instead of inspiring your downline, minsan, hindi mo sila na-inspire. Inspire people. Hindi lang ganyan ang buhay mo. Hindi ka pinanganak para ganyan lang. Darating yung time, tatayo ka rito para mag-inspire din ng marami. Ano kayo, fans club? Habang buhay, nandyan ka, nakaupo, palakpak, labas nga lang, yun lang, alam mo. Na hindi mo alam, may karapatan ka ring tumayo rito to inspire people. Look at your life. Ano ba ang purpose ng buhay mo sa mundo? Dami-dami ng pwedeng ilabas ng nanay mo. Ikaw pa. Ibig sabihin, you are born winner. Tingnan yung katabi nyo. Oh, loser yung mukha. Hindi makangiti. Malapit na ako matapos, guys. I-recap natin, ha? Mahaba pa to. First, believe in yourself. Overcome discouragement, rejection, nurture your mind, make a goal, aspire to be number one, perspire, hataw, and inspire people. Imposible pang makalimutan mo yung tinuro ko ngayon. Isipin mo na lang yung pangalan ko. Yun na yun. Yung mga iba, wala. Did you learn? Yes! Gusto ko pa sana eh, kasi yung mga iba, hindi ko alam kung nagpe-pray o tulog. May nakikita ko na gano'n. Una, inisip ko, nagpe-pray. Kanina pa. Ang haba naman ng prayer na yan, di ba? Baka lumagpas na yung... hindi ko kayo masyadong kasi alam ko masakit yung mga narinig nyo. Nasanay kayo sa mga gusto nyo, himas-himasin kayo eh. Diba? Gano'n lang si Ariel, oh. Okay lang yan, okay lang yan. Upline. Nahirapan na ako, okay lang yan, okay lang yan. Upline, dami nang nag-quit sa downline ko, okay lang yan, okay lang yan. Upline, gusto ko na mag-quit, okay lang yan, okay lang yan. Tanga. I'm sorry, hindi ako ganun eh. Kaya masakit akong magsalita. Tandaan nyo to, para matuto kayo. Tandaan nyo sa training,
Pag dumaan kayo sa training, mga atleta, mga katawan nila, tingnan nyo kung gaano kasakit ang nararamdaman. I was trained and educated noon nung nag-start ako. When there's a training, drop everything and you have to respect when you are inside the training. Kasi bata pa lang ako, naririnig ko na yan, training na yan, respetado ko yan. Kapitbahay namin, siyaling training. Respetado yan. Mahina yung wifi ng iba, hindi nakuha. Mahina ang wifi yan. Hindi ko monek. Anyway, kwento. Dito ako mag-e-end sa kwentong ito. Nunahan na ako eh. May isang babae. Pangit. 45 years old na, dalaga pa rin. Bakit? May problema. Ngongo siya, ngongo. Walang mag-angot-notaan niya. Desperada. Desperadang magkaroon ng pabukas. Mahinhin ka naman magbukas naman. Bayot ka ba? Madulas. So magkikwit ka na. Kaya mo yan. Huwag kang bibigay. Kahit anong pagsubok, huwag kang bibigay. Bubukas din yan. Yon nagtagumpay. Yan. Pag may nararanasan kayo sa buhay, huwag basta-basta nagkikwit. Laban lang. In every goal, there's always a problem. Normal ang problema sa atin. Sabi ko nga dun sa kakilala ko, it's really hard to face the problem if the problem is your face. Parang ganito, when you travel, pag ikaw ay naglalakbay, hindi naman lahat ng pagdaraanan mo smooth road. Am I right? May mga rough road din. To you, hindi ka man driver, anong napapansin mo pag ang sasakyan, anong ginagawa ng driver pag may rough road? Either they will slow down or iiwas. Tama? Pero, dediretso pa rin yan. Kasi pag nag-U-turn yan, hindi mo mararating ang destination mo. Ganon din sa pangarap natin. May mga rough road. Okay lang yan. Rejection, discouragement, okay lang yan. For as long as you continue to move on, makakarating ka sa pangarap mo. Ito na yung kwento. Tutuloy ko. Desperada yung babae. Kung magkagusto sa'yo, pwede naman. Siya na lang daw ibigay. Parang pain lang sa pating to. You know? Desperada. Pumunta sa simbahan. Nanalangin siya. Sabi niya, Lord, Lord, ang ngayon wala pa rin akong awa. Mimigang ko lang nalilingo, ima lang. Pag wala pa rin akong anawa, mga mamanay na ako, Lord. Pagkaraan ng isang buwan, wala pa rin asawa, walang jowa, na desperada, bumalik sa simbahan. Nanalangin ulit. Sabi niya, Lord, may mat na lang, Lord. May mat na lang. Wala pa rin akong jowa. Wala pa rin akong asawa. Maawa ka naman na ang ilo. Ngongo na nga. Hindi niya alam, sa likod ng rebulto, may sakristan. Hindi niya nakikita, naglilinis. Sabi niya, kawawa naman yung babaeng yun. Pagkaraan ng isang buwan, wala pa rin asawa, walang jowa, desperada, bumalik sa simbahan, nanalangin ulit. Sabi niya, Lord, oma na lang. Wala pa rin akong asawa, wala pa rin jowa. Maawa ka naman sa akin, Lord. Gusto ko rin makanim, alik na lang, Lord. Alik na lang, Lord. Hindi niya alam, nandulil yung sakristan sa likod ng rebulto, naglilinis. Sabi niya, kawawa talaga yung babaeng yun. Sabi niya, Father, sa susunod na pagbalik niya,
sasagutin ko na siya. Testigo ka doon, Father, ha? Sabi, pagkaraan na 1 buwan, bumalik ulit sa simbahan. Walang jowa, walang asawa, nanalangin ulit. Sabi niya, Lord, alam, wala pa rin awa. Lord, malapit na magmamanay. Maawa ka naman tangin, Lord. Please. Nandun ulit yung sakristan sa likod ng ribulto. Narinig ulit, naawa na siya, Father. Sinagot niya na. Umalis ka kasi ng simbahan noon, di ba? Sinagot niya na. Sabi nung lalaki sa likod ng ribulto, Iya! Wa maalala! Ining alang iiha! Ngongo nim ala. Sabi nung babae, Lord, ngongo alin? Anong lesson ng story? Minsan, nililimitahan natin sarili natin. Bibigyan ko lang ang sarili ko ng 6 months. Pag hindi pa rin ako naging successful, mag-quit na lang ako. Imbis na ang i-goal mo, kung kailan ka magsasucceed, ang ginogol mo, kung kailan ka mag-quit. Ano kung 5 months? Ano kung 1 taon? Ang abutin ko. Kung ba magbago naman ang buhay mo? Yung iba sa inyo, inip na inip, 1 taon na, ayaw na eh. Samantalang nung siya ay nagtatrabaho, 20 years na siyang nagtatrabaho, hindi tumataas ang sweldo. Reklamo ng reklamo, araw-araw naman pumapasok. Tanga. Ito, pangarap mo ito eh. Hoy. Para lang kayong mga artista rito, sa umpisa, talunan. Bugbog sarado, kawawa, sinasabunutan, kinukurot, sinasampal, diba? Inaalipusta, pero at the end of the movie, ikaw pa rin ang bida. Tandaan nyo to. Gawa na ang pelikula nyo. Gawa na. Have you watched a movie? Nakapanood na ba kayong pelikula? Parang hindi pa yata. Mga iba, bungol talaga eh. Ayaw sumagot eh. Tingnan nyo sa pelikula. Sa pelikula, gawa na ang kwento. Ina-acting na lang yan. Ibig sabihin, gawa na kwento nyo. Gawa na yan. Maganda ang kwento nyo sa dulo. Pinagdadaanan nyo lang to. Oh. Bigyan ko lang kayo ng konting tip ha, para makita nyo yung sign na malapit na yung pangarap nyo. Okay? Yung iba narinig nyo na ako, in behalf dun sa mga bago. Sa mga kababaihan, mga nanay, can you raise your hands, mga nanay? O yung magpapakananay, taas kamay. Iniwan na nanay, taas na kamay. Yan. Tingnan nyo ha, mga nanay, the most painful experience that you will experience is by giving birth. Ang tawag dyan, birth pains. Alam mo yung 9 months mong dalang-dala. Di ba? Dala-dala mo yan 9 months. Ba? Nung una, pakending-kending ka eh, ha? Oh, yan. Kasi yan, kasalanan mo yan, sa kakaganyan mo. Oh. Buntis ka. Di ba? Yan, nung buntis ka, ganyan ka na ngayon. Eto ngayon, when you give birth, labor. Di ba? Yung hirap ka na. Sakit na. Pagdating sa hospital, emergency room, tutusukin yan. Oops! 4 cm. Matagal pa, matagal. Diyan lang. Diyan ka lang sa labor room. Sakit na. Sweetheart po, sakit na, sweetheart. Makita. Tusok na naman. Bibisitahin ka naman ng OB. Malapit na. 2 cm na. Tingnan mo yung malapit na, nagpakita na yung ulo. Umilip na siya. Hi, ma'am. Gumana na siya, di ba?
Lapit. Sumilip. Baka hindi pa siya handa eh. Ma'am, wag mo na. Mrs., buka mo na, malapit na. Alam mo, Mrs. Irinaire. Sige pa, Mrs. Iri pa. Mrs. Malapit na, ibigay mo ng todo. Power! Grabe! Paglabas ng bata, kukunin yan, papaluin. Uha! Uha! Payaman! Payaman! Di ba? Pagkuha ng bata, ilalagay sa dibdib ng nanay. Di ba ganon? Tapos nakaharap sa'yo, ikaw naman na nanay. Pagtingin mo, di ba? Lahat ng pagod, hirap, hapdi, maglalaho. Pag nakita mo yung anak mo, di ba? Tutululuhan mo, Siyam na buwan kitang dala-dala. Ang cute-cute mo, anak. Kahit pangit, di ba? Nanay, di ba? Cute-cute mo. Ganyan sa pangarap natin. Di ba? Hapdi, hirap, pagod. Pero pag unti-unti mo nang nakikita yung pangarap mo, yung kotse mo, yung bahay na pangarap mo, yung income na pangarap mo, lahat ng pagod, hirap, pagpupuyat, rejection, discouragement, panglalait ng kapwa mo, panglalait ng kapitbahay mo, panglalait ng kaibigan mo, panglalait ng katrabaho mo, lahat yon maglalaho pag narariyan na ang pangarap mo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Do hope na tulungan ko kayo. Sa darating na halalan, huwag niyo pong kakalimutan. Walang kamag-anak. Ay, nako. Gusto ko pa sana, kaya lang may susunod yata dito, training, no? Kaya minamadali ko kasi may training, nakakaya naman sa kanila eh. Baka i-chapwera nila ako dito, padala pa ako sa Netherlands. Maraming salamat sa inyong lahat.